Jogging ulit dito sa Port RBM Sports Complex, Puerto Princesa City, Palawan, Philippines. Okay, lecture ulit ako. Code red po ang ating code sa ating good health, long life. R, rest, ibig sabihin 6 to 8 hours evening sleep, evening sleep. Then E, exercise at least 30 minutes a day, or sa mga naging sedentary na yung lifestyle, halos wala ng physical activity, walking lang muna 1 kilometer, next day 2 kilometers, pwede ring alternate every other day 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers walking, then jogging na or running, yung tama lang na pace, yung kaya mo lang 1 kilometer, and the following day 2 kilometers, pwedeng every other day 3 kilometers, then 4 kilometers, 5 kilometers, hanggang sa pataas ng pataas, hanggang sa maging full marathoner ka na. So that's exercise. Ang exercises hindi lang running or jogging, pwedeng walking, zumba, or farming, or any physical activity. Then that's exercise. Then D, diet. Dito maraming babagsak. Meron kaming leader sa running. Okay yung kanyang R, rest 6 to 8 hours sleep, evening sleep. Then E, okay yung kanyang exercises. Sinalihan niya na lahat halos ng 42 kilometers. Abot po ng US, Europe, sa Asia, Hong Kong, Vietnam, na lahat ng 42 kilometers ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pero nag-fail siya sa diet kasi nagkakain din ng mga pagkain matataas ang LDL or low density level cholesterol. Ano yung mga pagkain pinagbawal ng Leviticus chapter 11 na matataas ang fats and cholesterol, sabihin na natin sa medical term na LDL. Ang HDL, high density level cholesterol, nakukuha yan sa pagkain ng mga prutas. Pwede rin yung bone marrow ng beef. Okay yun. So iwasan ng LDL rich foods. Ano yung mga yun? Number 1, taba ng baboy, alimango, alimasag, pusit, tahong, talaba, lahat ng shells, kamaron, hipon, alamang, ulang kung sa freshwater, talangka. So basta yung mga pupula pag niluto, pwede naman kumain yan, pero tikim lang. Eat moderately, wag moderate sulamon. Delikado tayo niyan. Okay, iwasan din ang monosodium glutamate. Hindi ako pwedeng banggit ng brand. Then iwasan din ang yung mga chemical na hinalo sa pagkain na pampasarap. Iwasan din ang soft drinks. So wala akong binanggit na brand, so hindi ako madidemanda ng mga soft drinks companies. So iwasan soft drinks at saka yung mga energy drink. Ang tataas ng caffeine yan. Marami nang uminom nun. Ang dalawang klase na yon na energy drink, 2 pet bottles, patay agad, minuto lang, napakataas ng caffeine. So rule of thumb, our body is organic. Dapat organic din ang papasok. Kaya pasukan natin ng maraming inorganic substances, kagaya ng soft drinks, yung mga hinahalo sa pagkain, mga synthetics. Tapos dagdagan pa ng mga chemicals, fertilizers na inorganic na ina-apply sa halaman. Nakakain ng hayop, yung hayop kinakain natin yung halaman. Vegetables, fruits na grabe ang
na absorb na chemicals through inorganic, commercial pesticides and fertilizers. O yung nitrogen fertilizer na inorganic, dahilan yan ng blue baby syndrome pagka nakain ng buntis. Ano yung ibig sabihin ng blue baby syndrome? Merong congenital heart disease. Yung pagkapanganak pa lang may sakit na sa puso. Dahil yan sa mga inorganic, commercial fertilizers, and pesticides. So, naway, may natutunan kayo. So, we exercise for good health, long life. We sleep, we eat healthy foods. Sa rule of thumb, ganito pangil natin dalawa lang. Sabi natin 20% yan. Flat ng ngipin natin, 80%. O, ano ibig sabihin yan? 80% na kakainin natin galing halaman, 20% yung galing animals. Matutulis ang ngipin kagaya ng mga aso, pusa, leon, tigre. Design sila ng Diyos na kumain ng karne. Tayo naman, design ng Diyos na kumain ng vegetables, fruits, pa galing halaman. At 20% lang yung kakainin nating meat. Pero baliktad ang ginagawa natin. 80% meat, 20% plants or crops or vegetables or fruits or nuts. Yun ang problema natin. Kaya ang lifespan, napakaiksi. Hope you learn something. God bless you. God bless Philippines.